Kung may protesta sa lupa, mayroon din sa dagat. Isang fluvial protest ang ikinasa ng mga mangingisda laban sa korupsyon. Dapat daw managot ang lahat ng sangkot, hindi lang sa flood control scandal. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Nagpatuloy ang pag-ugong ng anti-corruption protest. Ngayon, sa dagat naman. Kaninang umaga, nagsagawa ng fluvial protest ang grupong pamalakaya sa Navotas para kondinahin ang anilay malawakan at sistematikong korupsyon sa flood control projects. Ayon sa mga mangingisda, dapat daw na magbitiw na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos na siyang lumalabas na arkitekto sa umano'y bilyon-bilyong pondong nakurakot na idinaan sa maanumalyang mga proyekto. Wala na raw silang inaasahan sa investigasyong sinimulan ni PBBM. Simula nang pumutok yung issue ng flood control project, yung korupsyon na yan, halos 3 buwan na eh. Pero hanggang ngayon, mas malaho pa sa tubig baha yung tinatakbo ng investigasyon. Hanggang ngayon, wala pa rin napapanagot. Hindi rin nakaligtas si Vice President Sara Duterte. Bukod sa Pangulo, dapat na rin daw magbitiw sa pwesto ang bise dahil kahit siya ay may corruption allegations kaugnay sa confidential funds ng kanyang opisina. Hindi lang daw nagtatapos sa flood control projects ang korupsyon sa bansa. Wala silang pinag-iba. Pareho silang corrupt, pareho yung pahirap sa masa, pareho yung pasista. Kinundi na rin ng pamalakaya ang mga proyekto na anilay sumisira sa kalikasan at kabuhayan ng mga mangingisda gaya ng reclamation, mining at seabed quarrying. Kasama ang ibang grupo, kaisa ang pamalakaya sa mga lulusong sa baha ng kilos protesta kontra korupsyon sa November 30. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.